Kung mabibigyan ng pwesto sa Senado, nais isulong ng dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa ang pagpapalawig ng libreng edukasyon kasabay ng pagpaparami ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Nais din itong maglunsad ng mga programa para sa proteksyon ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. Ang Bakit Ikaw exclusive interview ni Masa tinutukan ni Wina Hesoro. Pagpaparami ng mga pampublikong paaralan ang nakikitang solusyon ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa para mabigyan ng libreng edukasyon ang bawat Pilipino lalo na ang mga nasa laylayan. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na ang edukasyon ay nararapat lamang na libre para sa lahat. Dapat po libre, hindi lamang yung matatalino. Dapat available sa ating mga public schools and universities, no? Yung pong pag-aaral. Ayon kay Maza, dapat lamang natuldukan na ang privatization sa mga eskwelahan. Dapat tigilan ang privatization sa ating eskwelahan at mas marami pa yung mga public schools na kung saan libre ang ating edukasyon sa mga mahihirap. Aniya, nais niya ring isulong na alisin na ang K-12 sa bansa dahil naniniwala siyang wala o man itong silbi. Yung pong pag-alis na noong K-12, Ayan, isa po, ito po talaga inireklamo ng mga nanay. Wala pong silbi itong K-12. At kailangan na pong tanggalin ito dahil ito po ay pasanin. Kahit matapos ka ng K-12, ang dami pa rin po nating college graduates na walang trabaho. So, kakompetisyon mo yan. Siyempre, kung kumpanya ka, ang kukunin mo yung graduate ng college. Diba? So, wala talagang kasilbi-silbi itong K-12 na ito. Samantala, naniniwala si Maza na dapat mas higpitan pa ang proteksyon ng ating mga kababayang nangingibang bansa, lalo na ang mga domestic helper. Kailangan po talaga ng mas mahigpit na proteksyon sa ating mga kababayan, lalo na yung nagtatrabaho ng DH. Kasi alam natin, yung kondisyon ng kanilang pagtatrabaho, kumbaga isolated di ba? Nandoon sila sa bahay So, kailangan may mekanismo para from time to time, regularly, na-check natin ang ating mga kababayan. Pag siya umano ang nakaupo sa pwesto sa Senado, uunahin niyang imbestigahan ang serbisyo ng lahat ng ahensya. Magkaroon ng investigasyon kaugnay ng serbisyo ng lahat ng ating mga ahensya. Lahat, no? Para tingnan, yan bang serbisyo nyo na sinasabi nyong serbisyo ay talagang angkop, sapat, at saka mahusay na naibibigay sa ating mga kababayan. Nananawagan din siyang dapat nang bigyan ng absolute clemency si Mary Jane Veloso. Isa po ako sa nananawagan na bigyan si Mary Jane Veloso ng absolute clemency. At dahil kung tutuusin, halos mga 15 years na siya na nakulong At siya ay biktima. Hindi po siya dito kriminal. Kung hindi naging biktima siya dahil nga doon sa panluloko sa kanya. Dagdag pa ni Maza, handa siyang yanigin ang Senado. Ako ay matagal ng aktivista. Mula doon sa kalsada hanggang naging congresswoman ako. At maging nung ako ay nanungkulan sa gabinete. Handa po akong yanigin ang Senado dahil ito ay kuta ng mga tradisyonal na politiko at saka ng political dynasty. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.